Amen. Amen. Right? Good morning, church. Morning. Good morning. Pwede bang palakpakan mo lang ang katabi mo because God is so good. Diyan sa katabi mo na yan. Hallelujah. Praise God. And we would like to welcome as well our guests and visitors. If you have a guest or visitor na katabi natin, maaari lang ba nating palakpakan ng ating guests and visitors? Hallelujah. And also, good morning to our Facebook friends, sa mga Facebook viewers natin nakikinig sa atin today. So, good morning sa inyong lahat. Right? So, today po ito po ang last day ng ating enlisting sa volunteers. Tama ba? This is the last day. No? So, we are encouraging still everyone, yung mga hindi pa po nakakapili ng kanilang gustong galawan, i-volunteer na ministry. We are encouraging everyone na kayo po ay mag-sign up lang po sa gusto nyong ministry. No? Na kung saan alam nyo gagamitin kayo ng Panginoon. Because we, dito bilang mga part of this church, we want to serve God whatever we have. Tama ba doon? Right? So nagagalak rin po tayo. Last week, no, ang dami na pong nag-volunteer. Palakpakan naman po natin yung mga nag-volunteer na to. No? God has touched these people's life. And now, marami lang nagko-contribute for the church. No? And so today, punta po tayo. Pagpapatuloy po natin ang ating series on the two sides of the coin. Right? Sabi dun sa ating main verse that you should give to man what is due man, and you should give to God what is due God. No? Tayo dito, no, we could give our time sa ating employment. Tama? We could give our effort, our money dun sa ating mga family. Pero meron din naman tayong isang araw, time, effort na dapat ibigay natin sa Panginoon. Nagbigay tayo ng 6 days para sa mundo, para sa ating mga boss. 1 day hinihingi ng Panginoon sa atin. Ibigay naman natin sa Kanya yung 1 day na yon. Okay? Because today, on two sides of the coin, meron tayong pinag-aaralan that we are living on two worlds. That we are living on the physical and we are living on the spiritual. No, hindi lang tayo dito lang sa mundo na enjoy what the benefits of the world. Pero tayo din na spiritual being, meron tayong responsibility sa Panginoon. Right? Today, let's talk more about that responsibility, about this exciting topic na kung saan nagkaroon ng maraming debate about this topic. There has been a strong argument about this, and that is faith and works. Right? Faith and works. All throughout the religious circle, kapag kayo magbabasa, no, lagi merong debate about this faith and works. Some people believe na you are saved just by faith alone. Okay? Ito po ay tama naman kung titingnan natin, no? Pero kulang. Katulad nga ng sabi ni Pastor Reggie, dapat titingnan mo both sides. Kung kulang katotohanan, it's still a lie. Kasi kapag ganito ang paniniwala natin, mga kapatid, no, that we are just saved faith alone, we could abuse the grace of God. No, kaya some people think, ay okay lang naman na magkasala ulit kasi by faith papatawarin naman ako ng Panginoon. Okay lang naman na magkamali, okay lang naman na hindi ako umattend ng church, maiintindihan naman ako ng Panginoon. There is this such abuse on grace. Nakakalimutan natin that there is also another side of faith which is works. Pero kung ito naman, kung ang focus mo naman works alone lang. No, yung isa, faith lang, faith alone lang, ina-abuse natin yung grace ng Panginoon. Yung isa naman, kapag works lang ang ating titingnan, works alone lang, para naman tayong may nice guy doctrine. No, na para mapunta ka sa langit, para ma-avail mo yung righteousness ng Panginoon, kailangan magpapakabuti ka. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang mabait, ha? Mukha bang mabait? Right? Tingnan mo, kung pabutihan lang ang labanan papuntang langit, maraming hindi makakapunta ng langit, naniniwala ka ba? O, isa ka na doon. Joke lang, no? Kung pabutihan lang talaga ang labanan, siguro talo na tayo eh. Kasi alam mo naman eh, alam mo sa sarili mo, gaano kadami ka beses nagkakasala sa isang araw. No, kaninang umaga lang nagkasala ka eh. Yung kakaupo lang natin, nagkasala ka na ulit. Diba, alam mo yun, no? There's no such enough good works. There's so much enough na magagandang gawain na kung saan magka-qualify ka for the righteousness and the gift of God. Right? Yun yung bagay na kapag works lang ang focus mo, you will become, yung makafocus ka lang doon sa mga gagawin mo. Pero ito mga kapatid, ang pag-aaralan natin dito, these two sides of the coin,
this faith and works ay hindi mo talaga pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng faith alone lang. Okay? Hindi pwedeng works alone lang. These two is one coin. Okay? Ang problema natin, kailangan natin intindihin siya on the right context and the right concept. Okay? Kasi kung iintindihin mo lang siya about salvation, ang ating doktrina is that you are saved by grace alone, through faith. Right? Pero may kakambal siya na works. Okay? Pag-aralan natin mabuti. Ano ba tong two sides of the coin na to about faith and works? Okay? Let me just give you the analysis. No? Ano ka kapag faith ka lang without works? If you are a person, taas pananampalataya mo, pero wala kang works, ang tawag sa'yo ng Bible is an imposter. Okay? Impostor ka. Tinan mo katabi mo, hindi yan yon, ha? Hindi yan yon. Alright? Faith without works. Right? Naniniwala kang may Diyos, pero ayaw mong sumimba. Naniniwala kang believer ka, naniniwala kang anak ka ng Panginoon, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Naniniwala kang buhay ang Panginoon mo, pero hindi ka man lang makapalakpak sa Kanya. It's a faith without works. Tama, alam mo na parang born again ako, naniniwala ako na parte ako ng pamilya ng Panginoon. Pero kung wala yung works na yun, marahil ay nagpapanggap ka lamang. Okay? On the other side naman, if you have works without faith, okay, mabait ka, matino kang tao, wala kang kalokohan. Right? Pero wala kang pananampalataya, ang tawag naman sa iyo ng Bible is a hypocrite. Okay? Hipokrito. Katulad ng mga laging sinasabihan ng Panginoon ng word na hypocrites, no? Ito nakakatawa, ang Panginoon ang lagi sinasabi niya, ang kanyang label sa mga religious people during that time niya is hypocrite. No, the Pharisees ang sabi ng Panginoon, woe to you, Pharisees! Ikaw na para kang whitewashed tomb. Ang ganda mong tingnan sa labas, pero sa loob punong-puno ka ng wickedness. Ano yun? Kilos mga Diyos. Kilos mabait. Kilos na parang hindi nakakagawa ng kasalanan, pero sa loob, ang daming kalukohan. Ang loob puno ng galit. Ang laman ng puso, puro bitterness. Ang laman ng puso, puro paghihigante. Maganda kang tingnan, magaling kang umakto. Pero wala kang pananampalataya, isa kang hipokrito. And then they will say, no, so some people, baka meron kayong mamimit, no? To some people, nasasabihin nila, oo, kailangan talaga, may works eh. Hindi, tinan mo, bibigyan ka pa ng Bible verses, hindi pwedeng faith alone lang. Hindi ka lang masasave ng by faith. Sasabihin nila sa iyo yung verse na to. On James 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Kung titingnan natin at babasahin mo siya, hugutin mo yung verse na yan ng ganyan lang, sasabihin mo sa iyong sarili, o tinan mo, sabi ng Panginoon, yung faith daw na walang works is dead. Akala ko ba, sabi ng Ephesians 2:8-9, ang sabi naman ng Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and that is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pero parang contradicting, diba? Sabi nung isa, yung faith daw without works, wala lang yon, patay yon, walang silbi yon. Pero sabi naman ng Ephesians 2:8-9, hindi ka daw naligtas by works. Naligtas ka daw through faith alone lang. Okay? Tapos meron pang sinabi sa Romans 4:5-6, sabi naman, however, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Hindi sinabing work is credited as righteousness. Ang sinabi, his faith is credited as righteousness. These three verses, kung pag-aaralan natin, parang nagkokontrahan sila. Yung isa, sabi, faith without works, dead daw yon. Pero sabi naman ng dalawang verses, through faith alone lang. Sapat na ang faith mo para maligtas ka. Okay? What we learn on the Bible, merong subject on the theology, no, na hermeneutics.
Ang pag-i-interpret daw ng Bible ay ganito, meron silang rules. One of the rules ng hermeneutics, kapag nag-i-interpret po kayo ng Bible, kapag meron daw nag-a-appear na contradictory, meron nagkokontrahan sa Bible verses, okay? Accept both as biblical. Dahil sa Bible po, walang error ang Bible. Hindi po siya nagkokontrahan. Itong tatlong verse na to appears like na parang nagkokontrahan sila, hindi sila nagkakasundo. Pero sa totoo lang, they are both biblical and they are both true. So punta tayo sa isa pang rule ng hermeneutics na dapat kapag nag-interpret ka daw ng Bible, kailangan tingnan mo ang context. Ano ba ang pinag-uusapan during that time? Saan ba in-address nung taong sumulat yung letter niya? Okay, that's context. Tingnan mo daw ang historical background, tingnan mo daw grammatical background para mas maunawaan mo ang pinag-uusapan nila. Ganyan po, madalas nagkakamali ang pag-interpret ng Bible, no? Basta banat lang ng banat, hugot na lang ng hugot ng verses, tapos hindi pinag-aaralan ng context. Okay? Ngayon, pag-aralan natin, ano ba talaga ang pinag-uusapan dito? Ano ba ang tinutukoy ni James na parang kinokontra niya ang sinulat ni Apostle Paul na by faith alone lang? Ano ba ang sinasabi ni James? Okay? Balik tayo. James 2:26 yon. Puntahan natin ang context ni James. On James 2:1 verse 4, makikita mo, my brothers as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Okay? So makikita natin si James pala ay hindi nagtuturo about salvation. Yung letter pala niya na faith without works is dead, hindi pala natin pinag-uusapan dito kung ikaw ay unbeliever. Ang pinag-uusapan pala natin dito, believer ka na. Sa Panginoon ka na. Kaya tumanggap ka na sa Kanya, buong buo, ligtas ka na, papunta ka na ng langit. Sino dito mga papuntang langit? Right? Kayo ang tinutukoy ni James. Okay? Hindi niya tinutukoy ang unbelievers. So ang pag-uusapan pala sa James ay hindi ang unbelievers. Ang pinag-uusapan natin, tayo na nasa church. Okay? So sabi niya, don't show favoritism. Ibig sabihin, merong nagaganap. Kung saan man sinulat ni James to, merong nagaganap na favoritism sa church na yon. So tingnan natin, ano ba yung nangyayari? Para maunawaan natin si James, ha? Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. So merong dalawang bisita ang kanilang church. Isang mayaman, isang mahirap. Okay? If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you. Okay? So yung isa, yung usher ng church na yun, in-entertain yung mayaman. Ito, meron kaming naka-reserve sa'yo na upuan. Okay? But say to the poor man, you, stand there or sit on the floor by my feet. So there are two guests, the rich and the poor. Yung usher, in-entertain ng mabuti yung rich man. Okay? Samantalang yung poor man, diyan ka na lang sa tabi-tabi. Hintahin mo na mapuno. O kaya kahit saan na lang makita mo dyan, umupo ka dyan. Okay? So kine-question ni James yung pagtrato nila doon sa mga taong naghahanap sa Panginoon. Hindi niya kine-question ang salvation, kine-question niya yung pag-act mo. Kine-question niya kung paano mo itrato ang ibang tao. Na ikaw ba, mabait ka lang ba sa kapwa mo believer? Kapag unbeliever, sinisipa mo, wala kang pakialam. Na yung meron kang categories, ito lang ang mga taong papansinin ko, ito lang mga taong papatawarin ko, ito lang mga taong ipagpe-pray ko, bahala na yung mga taong hindi makadiyos sa kanilang mga buhay. Yun ang tinutukoy ni James. Hindi pa lang niya tinutukoy yung salvation mo. Ang tinutukoy niya kung paano ka trumato, paano ka mag-act, paano mo i-act out ang faith mo. And then, the next verse, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Okay? And then, what good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Okay? Sarap mo, no? Dali mong sabihin, proud na proud ka. Born again ito. Pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Babatukan ka namin.
Dali eh. Daling sabihin eh na born again ako. No, mga mababait ang mga nasa born again, pero ikaw nakita namin, ang post mo sa Facebook, puro rants. Tapos alam ng buong sambayan ng tao na ikaw ay born again. Ang sarap tingnan ng Facebook mo. Ang dali eh. Madaling sabihin, born again ka eh. Pero are you really acting like the one described on the Bible? Hindi namin sinasabi maging perpekto ka. Ang sinasabi namin, nakikita ba ng ibang tao ang pagiging born again mo? Ikaw ba yung klase ng tao na kapag kasama ng kabarkada mo, natatakot silang magmura? O na-encourage pa sila, tara, mura pa more dahil kasama natin sila. Ikaw ba yung naaaya pa sa inuman? No, na go ka pa, ikaw pa ng libre, ikaw pa ang tumaya sa pulutan. Are you that kind of person? Akala ko ba sa Diyos ka? You say you belong to Christ, pero yung buhay mo, yes din sa kalokohan. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng pagsamahin ang mundo at ang Diyos. If you really belong to God, then let it be shown and let it be evident that you really belong to God. Pero kung ikaw ay sa mundo, then be on the world. Hindi ka pwedeng nasa middle line. Okay? Because it's two sides of the same coin. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed." Ikaw ba daw yung ganito? Lumapit sa yung tao, no? Alam mo, pre, may kailangan ako, no? Wala kaming pagkain. Meron ka namang kakayanan na magbigay ng pagkain. Sasabihin mo lang ba sa kanya, hayaan mo, pagpe-pray kita, nabigyan ka ng Panginoon ng pagkain. Na ikaw ay uulan ng blessing sa bahay mo. Samantalang meron ka namang sagot sa pangangailangan niya. Ito, what I learned in born again, in a Christian life or in believer's life. Minsan, ang sagot sa panalangin ng ibang tao ay hindi ang panalangin mo, kundi mismo ang act mo. Na binigay na pala sa iyo ng Panginoon ang sagot sa panalangin niya, hindi mo lang binibigay. Okay? Aanin mo daw ang faith na ganun. Oo, naniniwala ka sa Diyos, pero dahil binigyan ka na niya kakayanan at hindi mo ina-act out yung kakayanan na binigay niya sa iyo para tulungan ang ibang tao, para saan ang faith mo? But that's nothing about his physical needs. What good is it? In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Doon po niya nasabi yun, no? Na yung faith mo, walang kwenta lahat yan kung hindi yan sinasamahan ng action. Naniniwala kang may Diyos, pero yung mga taong nakikita mong may pangangailangan na kaya mo naman punan, ay hindi mo na ibibigay, then yung faith mo ay patay. Okay? Meron pa ba akong kausap dito? Totoong born again. Totoong